Panginoon, hindi po ako nagsisisi kung pinayagan ko po si Elias sa misyon niya. Alam ko pong mabuti ang hangarin ng anak ko. Maiintindihan ko po kung iyong loloobin na kunin na po ang anak ko sa akin. Mahirap pero tatanggapin ko kung namatay na isang... Ate Bene! Elias! Elias! Natin! Elias! Sino? Oh my God! Salamat. Ligtas ka. Salamat po ikaw bumalik sa akin. Napanood ko dumating sa isla Alakdan si Senator Romero at ang mga pulis. Pero wala kami nabalitaan tungkol sa'yo. Kaya nga akala ko na... Nay, tapos na. Tapos na. Tapos na, Nay. Hindi ka na dapat na mag-alala pa kasi tapos na. Tapos na lahat, Nay. Salamat sa Diyos. Magandang umaga, Mr. Magallanes. Ako si Attorney Baksafra. Pinapunta ako dito ng Public Attorney's Office para i-represent ka. Hindi ko kailangan ng abogado. Sa pagkakaalam ko, wala ka namang mailalabas na legal na yaman para magbayad sa magtatanggol sa'yo. Wala ka sa posisyon para maging pihikan, Mr. Magallanes. Ako lang ang meron ka. And I suggest you take the guilty plea. Aminin mo lahat ng akusasyon laban sa'yo para sa ganun mapababa na lang si Tengsa. Please. Isang salita mo pa. Idadagdag kita sa listahan ng mga napatay. Dito mo kailangan ng isang pulpul na abogado. Katulad mo. Ikaw pa, may ganap magmalaki. Mabubulok ka sa kulungan. May dala akong fresh fruits para sa'yo. Pakawala mo na ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Calvin.
Ang alam nila, patay ka na. Dito ka na lang. Ikaw na lang ang magiging anak ko. Naaalala ko kasi ang anak mo si Victor sa'yo. Baliw ka ba? Hindi kita nanay. Ngayon na tayo nagkakilala. Wala akong tiwala sa'yo. Calvin, Ano, Dok? May sakit kayo sa puso? Oo. Coronary heart disease. Kaya madalas pagsisikip ng dibdib ko, tapos kumikulit pa. Akala ko pagod lang. Yun pala, hindi na pala maganda at may problema na yung pagdaloy ng dugo ko sa puso. Dok, huwag ko kayong mag-alala. Dito naman ho kami. Ako, kaya ko pong magluto, kaya ko pong maglinis ng bahay, maglaba. Ako na po lahat gagawa, kaya ko po yun. Para lang po hindi kayo mapagod tsaka ma-stress. Pretty, salamat sa pagmamalasakit. Siguro kailangan ko na ng bakasyon, relax, at magpahinga. Tama yan, Dok. Alam mo, Dok, magbakasyon ka, wanto sawa, kahit kailan mo gustong bumalik. Ako na po bahala dito sa lahat ng mga business niyo. Deserve niyo po yan. Salamat. Kumusta nung dapat di mo lang ni Doc Winnie yung pinagagawa niya ni Laura kung ano stress. Maingay. Ano yun? Ano yung kay Lorna? Lorna? Oo. Wala yun. Wala yun, Dok. Medyo ano lang to si Ani. Pretty, kilala kita. Magsabi ka ng totoo. Ano ba ginawa ni Lorna? Kasi Ano ba ginawa niya para mapuntahan natin ng matigil na to? Ay, kasi Dok nagkakalat niya na nilasan ko yung mga taga-barangay Palangka. Hindi naman totoo. Siya naman pala yung bumili ng double dead na baboy. May problema ata tayo. Ha? Ano yun? Uy! Ala, Hindi, bakit sumakit yung tiyan namin sa niluto mo? Marunong ka pa talaga magluto? Malinis naman kami nagluto ni Nanay Alme, tsaka maayos yun, di ba, Nay? Hoy, Pretty! Sumakit ang mga tiyan namin dahil sa kagagawan mo. Ikaw pa may gana magsabi na wala kang tiwala sa akin? Eh, ikaw naman pala hindi mapagkakatiwalaan? nagbebenta ng potsa. Botcha? Opo, double check na ba po? Nakikiusap ako sa'yo, sir. Sabi ko na nga ba, Nanay Alme, si Lorna na naman ang may pakana nito. Sino mo bumili ng botsa? Ito naman naman, oh. Ikaw ang tama na, Lorna. Alam na namin lahat ang panloloko mo. Nahuli na ng mga pulis kung saan ka bumili ng botsa. Kala mo dyan, may ebidensya ako. Sandali lang. Ayan, oh. Sabi ko sa'yo eh, ang mabaho talaga yung karne kanina.